Hello mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, i-game test natin itong iPhone XR. Maganda kaya to for gaming. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, ang chipset pala ng iPhone XR is the Apple A12 Bionic chip. Updated pa siya sa iOS 17. Hopefully ma-update siya sa iOS 18. Makakabili kayo nitong iPhone XR syempre kay Ate Met sa CMB Gadgets, told XA9 second floor Green Hills. At itong itetest natin is the iPhone XR CPO unit or Certified Pre-Owned unit ni Apple. So bagong-bago to, pati yung battery niya. Ayan, 100% na legit battery yan. So ito yung ating itetest, 128GB to. Mobile Legends, COD, Genshin, Farlight 84, and Asphalt 9. At naka-iOS 16 pa to, hindi pa to na-update sa iOS 17. So first na lalaruin natin is ML at itong ating settings. So HD mode naka-on, refresh rate high, graphics ultra naka-on ng outline at shadow. At syempre naka-full download na ang resources dito. So pagdating sa ML, ayan, napaka-smooth ng performance pa rin dyan ni iPhone XR. Ngayon 2024, wala tayong experience na malalang frame drops while playing. Maganda performance niya sa ultra graphics ba? O ultra graphics, high refresh rate pa. So saan pa kayo? Ilang taon na tong smartphone na to pero maganda pa rin ang performance niya still sa Mobile Legends hanggang ngayon 2024. So, ganyan kalakas ang chipset na yan, the Apple A12 Bionic chip. So, next naman is Farlight 84. Ito ang ating settings. So, available siya sa graphics na Ultra ba yun? Ultra. Ayun, graphics Ultra, frame rate extreme. Uy, pwede rin pala sa graphics extreme, frame rate extreme. Yan na lang. O, diba? Mataas pa settings available. So pagdating sa Farlight 84, kung makikita nyo, grabe, extreme graphics, extreme frame rate, pero kayang-kaya ni iPhone XR ngayong 2024. Wow! So ilang taon na tong smartphone na to, pero still, maganda pa rin performance kahit dito sa bagong game ng Farlight 84, tasa sa mataas sa settings pa. May mga frame drops, pero manageable naman. So next naman is COD. Ito po ang settings natin both sa Battle Royale and multiplayer. So, frame rate max, graphics high. So pagdating sa COD Battle Royale, tingnan nyo naman, smooth na smooth ang performance dyan ni iPhone XR, no? O, diba? Mataas pa settings niyan. Super optimized na itong chipset na to, of course, dito sa game na to. O, ganda yung movement, rotation. So wala tayong na-experience sa any big problems or mga malalang frame drops while playing COD Battle Royale dito sa smartphone na to.
So pagdating sa multiplayer, napaka-smooth pa rin ng performance yan, of course, ni iPhone XR. Multiplayer to. So smooth siya sa Battle Royale. Syempre, mas smooth siya sa multiplayer. Ayan, no? Diba? Nakaka-battle kayo ng mabuti, nakakagalaw kayo ng maayos. May enjoy nyo panigurado maglaro ng COD multiplayer dito sa smartphone na to. Kayang-kaya niya nang walang kahirap-hirap. So yan, pagdating sa Asphalt 9, napaka-smooth din ng performance dyan ni iPhone XR. Grabe. Solid, wala tayong experience sa any malalang frame drops habang naglalaro. And super duper playable siya. May enjoy nyo maglaro ng Asphalt 9 dito. Super smooth. So next naman is Genshin. So dito natin matetesting si iPhone XR. Okay, graphics. Highest muna. Set muna natin sa pinakamataas. FPS 60. Motion blur low lang natin. Okay. So yan, mas gumanda na yung graphics niya. Bigyan natin ng time. Okay. So makikita nyo. Diba? Kayang-kaya. Saan ba kayo? Ilang taon na tong smartphone na to? Magpa 5 years na ang iPhone XR. Pero wow. Magsi 6 years na tong iPhone XR kasi 2018 to. Pero grabe, oh. Solid pa rin ang Apple A12 Bionic chip. Ayan, nag-auto-dim na. Nag-auto-dim meaning, ayan. Ayan na, nag-auto-dim na ulit. Meaning niya, nag-overheat na yung smartphone. Nagwa-warm na siya. Ayan, yes, nararamdaman ko na. Pag nag-overheat na, ayan, nagpe-frame drop na tayo. Pero solid din performance sa Genshin. Kayang-kaya niya. Ngayon, i-off natin yung motion blur. Playable siya sa naka-motion blur eh. Clear na clear yan. Pero i-off lang natin. Tingnan natin. Ayan, mas okay. Maganda rin naman yung naka-motion blur. Pero kung gusto nyong gumaan-gaan yung load niya at hindi mabilis mag-overheat, syempre, dito tayo sa naka-off yung motion blur. Ayan, kung Genshin ang pag-uusapan, super duper playable yan dito sa iPhone XR ngayong 2024. Si 6 years na tong smartphone na to, pero still, napakaganda pa rin ang performance sa Genshin Impact. Yun mga ka-J-Vlog, yung gaming performance ni iPhone XR ngayong 2024. Grabe, solid pa rin itong smartphone na to, napamangha niya pa rin ako kahit na magsi 6 years na siya. 2018 po na-release itong smartphone na to, pero still ngayong 2024 ay playable pa rin po itong mga tinest nating games. Yung Genshin, nagulat ako dahil kayang-kaya niya, pero ang major setback, mabilis siya mag-overheat when it comes sa Genshin kasi since naka-high settings naman tayo, nag-auto-dim siya. Pag medyo umiinit na nag-auto-dim, at doon na tayo naka-experience sa mga frame drops, pero nakakalaro pa rin naman tayo kahit papaano. Ang pinaka nyo rin dito, ang kalaban nyo sa XR pag maglalaro is yung battery. Mabilis talaga siya malobat when it comes sa gaming. Pero since itong gamit natin is the iPhone XR CPO, fresh na fresh po yung battery nito mga ka-J-Vlog. Kaya paniguradong maganda pa performance ng iPhone XR no battery na itong CPO units. At matagal pa rin. And compare mo siya sa mga second hand, mas matagal po ito malolobat for sure kasi mas bago nga yung battery niya. Kaya yon, maganda pang i-recommend ito. Lalo na yung iPhone XR CPO kasi fresh battery siya. Maganda siya for gaming. At nakakatuwa talaga pag iPhones, no? 6 years na, mag-6 years na. Pero still, napaka-powerful pa rin ng chipset. At kaya pa rin makipagsabayan na ito sa mga mid-range smartphones ngayon. So kung interesado kayo sa iPhone XR, CPO unit to wala nang iba, maganda i-recommend si Ate Mayets, second floor Green Hills San Juan City, stall XA9.